Sa volleyball naman, mainit-init dahil sa kanyang pagbabalik sa PBL, umani ng pansin si Ea Laure sa posibleng sweldo niyang 630,000 pesos kada buwan mula sa Chocomucho Flying Titans. Isang alok na nagpatingkad sa kanyang halaga bilang top player. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Mapapasana all na lamang ang marami sa iniulat na posibleng matatanggap na sweldo ni Ea Laure matapos ang kanyang paglipat sa Chocomucho Flying Titans para sa nalalapit na pagbubukas ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa January 30. Nilinaw ni Ricky Fallu, Pangulo ng PBL at Sports Division Management na may tinakdang minimum salary ang liga ngunit walang maximum cap. Kaya nasa diskresyon ng bawat koponan ang pasahod na iaalok sa kanilang mga kukuning manlalaro. Gayunman, sinabi rin niyang walang isinumiteng detalyadong salary document ang pamunuan ng Chocomucho sa liga kaugnay ng kontrata ni Laure. Ayon sa mga ulat na lumabas, bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma, sinasabing nakakuha si Laure ng 3 taong kontrata na may halagang humigit kumulang 630,000 kada buwan mula sa Flying Titans. Isang alok na umano'y nanaig laban sa interes ng iba pang koponan tulad ng Signal HD Super Spikers, Capital One Solar Spikers at Farm Fresh Foxies. Bago ang kanyang pagbabalik sa PBL, mahigit isang taon ding hindi nakapaglaro sa liga si Laure matapos magpa-buyout ng kontrata sa dating koponan na Cheritigo EV Crossovers. Sa panahong iyon, naging abala siya sa pagsisilbi sa pambansang koponan na Alas Pilipinas Women kung saan tumulong siyang makasungkit ng 3 tansong medalya at isang pilak sa iba't ibang international tournaments. Sa muling pagbabalik ni Laure sa lokal na eksena, inaasahang magiging mahalagang pirasyo siya ng Chocomucho habang patuloy na umiinit ang usapan hinggil sa laki ng sweldo at halaga ng mga top tier na manlalaro ng liga. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.